So ang gagawin natin is papakaluan muna natin itong ube sa gatas. Okay, so bali kasi frozen tong ube na to na nabili ko. So ang gagawin natin, niluluto natin siya sa gatas hanggang sa lumapot at hanggang sa ma-reduce yung gatas. Yan po, pwede tayong gumamit ng fresh milk or pwede rin tayong gumamit ng gatas na evaporated milk yung sa Pilipinas. Kailangan natin yan, bali ilalaga natin to dito, papalambutin at saka imamash later. Parang gagawa tayo ng ubi halaya, parang ganon, bago natin siya gawing ice cream. So bali nilagay kong gatas is 1 can ng gatas kung evaporated milk, at kung fresh milk naman 250 ml ng fresh milk ang ilalagay nyo, o kahit dagdagan nyo ng gatas kung gusto nyo mas creamier pa, pwede nyo dagdagan ng gatas. Total i-reduce naman natin to hanggang sa maubos yung gatas so mas maraming gatas, mas creamy yung ube. Okay, so hintayin lang natin tong lumambot bago natin i-mash yung ube. Hi guys, thank you for dropping on my channel. If you are new here, please hit that subscribe button. And also please click that bell button to be notified every time I post new cooking videos. Thank you. So yan, kapag medyo malambot na siya, pwede na natin siyang i-grind, no? So para maging pino siya. So i-grind natin. So yan guys, kita nyo naman, hindi ko pa nilalagyan ng hindi ko pa nilalagyan ng McCormick na ubi flavoring. So kulay violet na talaga siya. So ganyan kapag original na ube yung gamit ninyo. So kailangan talaga ube ang piliin nyo na medyo ma-violet yung kulay niya para natural yung kulay niya. So ayan, kapag pinong-pino na siya, medyo maki-creamy na yan. So ang gawin natin, stop na natin yan kapag okay na yung fine niya, pag creamy na. Tapos tuloy lang natin siyang lutuin, tapos halu-haluin natin. Kailangan continuous yung halo para hindi siya masunog at hindi siya dumikit doon sa kawali. Tapos ilagay na natin itong ating condensed milk. Okay, Carnation condensed milk or kahit anong brand ng condensed milk pwede nyo ilagay. Okay, so maglagay tayo ng mga kalahati lang muna, mga kalahating lata. Tansyahin natin yung tamis. Kung gusto ninyong medyo matamis, medyo damihan nyo ng condensed milk. Kung gusto nyo sakto lang, medyo bawasan nyo. Ayan, tingnan nyo, ganda ng kulay. Magandang klase kasi yung ube, kaya kulay purple talaga yung kulay niya. Ilagay na rin natin yung ating ube flavor. Medyo kulang pa sa tamis, kaya ilagay na natin lahat ng condensed milk. Isang lata na ang ilalagay natin. At syempre lagay na natin itong ating McCormick na ube flavor. So guys, kung gagamit kayo ng ube flavor, dapat yung McCormick lang, kasi ito yung nakita kong ube flavor na lasang-lasang ube at saka napakasarap niya. So ubing-ube talaga yung flavor niya at saka maganda yung kulay, yung pagkakulay purple niya. Okay, so lagay muna tayo dito ng mga 1 tablespoon. Okay, kasi mamaya sa pag gumawa na tayo ng cream, maglalagay pa tayo ulit ng ube flavor doon. Ayan, so mas gumanda yung kulay niya at saka lalong na-enhance yung lasa yung amoy ng ube.
So dito pa lang amoy na amoy ko na amoy ice cream na talaga siya, okay? Amoy ice cream na talaga siya, no? So ayan yung kulay niya. So di ba ganyan yung kulay ng ube ice cream, yung Magnolia or kung anong brand yan. So ayan, so continue lang natin to sa pagmix hanggang sa medyo lumapot siya at mag-evaporate yung milk. Ayan, so okay na. So after a few minutes, siguro mga 10 minutes, ito na siya. So medyo runny na, medyo sticky. So yung ganitong texture lang yung tamang-tama kasi pag lumamig to, medyo titigas pa to. So medyo lalapot pa siya. So tama na yung ganitong texture at okay na to. So gagawin natin, lagyan natin to sa container at papalamigin natin to bago natin ihalo sa cream natin na gagawin natin mamaya. Ayan, so papalamigin lang natin siya. Okay, so lalagyan din natin to ng buko yung ating ice cream. So gagawin natin, bali ilalaga natin to, lutuin natin to sa may asukal para manamis-namis siya. Okay, para maging parang makapuno ang itsura niya, ang lasa niya. So this is buko in can. So I think from Thailand to. So nabili ko siya sa Foreign Mart. So kasi nasa abroad tayo, wala tayong fresh na buko. Pero kung nasa Pilipinas tayo, syempre mas masarap yung natural na buko. So buksan na natin. Ayan. So ito yung loob niya. Ayan. So buko siya na preserve. Ayan. So gagawin natin, ilutuin na natin siya sa asukal. Okay. So ayan, lagyan natin pati yung sabaw. So lagyan natin asukal, siguro mga 1 2 3 4 5. So ayan, kapag kumukulo na yung ating buko, yung minatamis na buko, hinaan natin yung apoy at isimmer lang natin siya ng hanggang sa ma-reduce lang yung tubig niya. So siguro mga 10 to 15 minutes natin siyang isimmer. So after 10 to 15 minutes, i-drain na natin siya. Yan, kapag malamig na yung ating ube, so medyo titigas na siya. Kasi lalo na kung overnight nyo siyang nilagay sa fridge. So kasi importante rin na kailangan malamig na malamig talaga to. Kasi pag nilagay mo yung cream kagad dito na medyo naligamgam pa o let's say may init pang konti, matutunaw yung cream natin. Kaya importante na malamig na malamig. So ang ginawa ko dito is overnight ko siyang nilagay sa ref. Ayan, so bali magiging ganyan siya. So magiging matigas siyang ganyan. So parang ang talaga niya, parang tawag dito, ubi halaya talaga siya, no? So gagawin natin dito, i-blend natin to ulit para maging smooth siya. So dahil may hirapan tayo ngayon dito sa pag-smooth nito, pwede natin siyang lagyan ng konting cream, yung cream natin, para magkaroon lang siya ng moisture ng konti. Ayan. I-blend natin siya ulit using this one, yung handheld mixer, para maging smooth siya. Ayan, so ngayon very smooth na siya. So pino na, pwede na natin haluan ng cream ngayon. Ayan, very smooth na siya. So bali ngayon i-prepare na natin yung cream natin. So bali gagamit tayo ng dalawang Nestle cream, all-purpose cream. So yung kung napapansin niyo, yung Nestle cream yung isa medyo malambot, tsaka yung isa medyo buo siya kasi yung isa medyo malamig pa yon. So yung Nestle cream, pag nilagay mo yan sa fridge, medyo matigas siya. So kapag ang gagawin nyo is mga buko salad,
mga graham cake, ganon. Dapat lalagay niyo siya sa fridge. Yung isa naman, malambot, kasi medyo warm na siya, medyo nasa labas lang siya, kaya medyo malambot yung cream niya. So wala naman diferensya yan, so i-whisk na natin. I-whisk natin siya hanggang sa mag-double in size yung cream. So yan, kapag nag-double in size na siya, pwede na natin ilagay yung ating ube flavoring. Lagay tayo ng 1 tablespoon. So bali, maglagay tayo ngayon ng condensed milk pa para dito, para tumamis yung ating cream. Siguro lagay pa tayo ng mga 200 grams. So depende kung gaano nyo katamis gusto, ano. So lagyan natin mga 200 grams. Tapos i-fold lang natin. Bali ganito yung tamang pag-mix, guys. Ang tawag dito is folding, para hindi bumagsak yung ating cream. So ngayon ilagay na natin yung ating ube. Ganun pa rin yung paghalo, mga guys, ha, pa-fold pa rin. Mas masarap yung ube ice cream natin, guys, kung marami kayong ube. Ayan. So mix lang natin siyang maigi. After nyan, ilagay na rin natin yung ating buko, yung ating coconut. Ayan, importante, guys, dapat malamig na malamig yung ating coconut, ha. Okay, ayan na. So maghanap lang tayo ng container, ilagay natin to sa container. Hi mga friends, mga Chingu, again thank you very much for dropping by on my channel, and thank you for watching this video. Again, if you like this video, please like that button, and if you are new here to my channel, please continue to subscribe if you want to learn more about cooking and more tips. So please subscribe to my channel. Again, thank you very much. Bye.